Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today alikat pag-usapan natin ang nangyaring paghalughog ng mga taga-PNP at CIDG dyan sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito nga guys, pakinggan muna natin yung news today. Lalay, nakita na ba ng mga otoridad si Kibuloy at 5 iba pang akusado? Aga hanggang simula kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay walang Kibuloy at 5 kapwa niya akusado ang nakita ng mga otoridad sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest. Pasado alas 4 kaninang umaga nang isilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado. Kabilang sa mga pinasok ng mga otoridad ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin District, ang Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Mahigit 100 pulis na naka-full battle gear ang sumugod sa KOJC compound para isilbi ang warrant of arrest. Kanina, nagkaroon ng tensyon sa harapan ng KOJC compound. Ito ay matapos ilang mga supporters ni Kibuloy ang humarang sa entrance ng gate. Sigaw ng mga ito ang hustisya para sa kanilang leader na nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Kaya hindi naging madali sa PNP, CIDG at sa SAF ang pagpasok sa compound dahil sa libo-libong mga taga-suporta na humarang. Hindi na rin pinayagang makapasok sa loob ang mga media. Liban dito, mayroon ding 3 chopper na nagsusurvey sa taas para makita ang nangyayari sa loob ng compound. Pinasok rin ng mga pulis ang pag-aari sa ni Kibuloy sa Barangay Tamayong pero hanggang ngayon ay walang Kibuloy at 5 pang kapwa niya akusado na nakita. Ilang mga supporters rin ang tinalian ng cable tie matapos mag-resist sa mga pulis. Ayon sa Police Regional Office 11, bahagi lamang ito ng due process ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest at ginagawa nila ang lahat ng paraan para maiwasan ang anumang tensyon. Sa Facebook post naman o sa live Facebook post ni Attorney Torion, ang legal counsel ng KOJC, walang Kibuloy na nakita sa loob kasama niya ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Maliban dito ay sa pagsisilbi ng warrant of arrest, mas sinigpitan rin ng PNP ang checkpoint ngayon dito sa lungsod ng Davao City at maging sa loob ng kampo ng Police Regional Office 11 na hinigpitan rin ng PNP ang kanilang checkpoint sa lahat ng mga sasakyan na pumasok at lumabas sa loob ng Pier 11. At mahingi tayo ng update aga mamaya sa Pier 11 kung nakita na ba itong si Kibuloy at 5 kapwa niya akusado. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Lalain Moreno. Ito guys, no, ako very vocal naman ako nung naghamon si Pastor Kibuloy na magkasuhan. Well, then and good, magkasuhan. Nagkaroon na siya ng kaso. Tama? Dahil yun naman yung tama eh. Yun naman yung dapat. Na kung meron siyang maling ginawa, dapat siyang kasuhan. Ngayon na may kaso na, nainis din ako. Okay? Kasi doon una siya yung siya yung nanghahamon ng magkasuhan na lang eh. Tapos nung nandyan na, nagtago na. 'Di ba? Ngayon, etong nangyayari ngayon at ginagawa sa KOJC, super big no to sa akin. Maling-mali ito para sa akin. Para abutin na ganyan karaming pulis ang ipapadala nyo sa mga properties ng KOJC para lang hanapin si Pastor Kibuloy. Paano ko yung pastor, wala naman dyan sa lugar na yan? Imagine niyo yung gulong ginawa nyo dun sa mga inosenteng tao. And come to think of it, sabihin na lang natin, 6 na tao lang ang hinahanap nyo. Anong laban ng 6 na taong yan sa inyo? Sa dami nyong yan.
'Di ba? Sobrang dangerous ba ng 5 o 6 na tao na 'yan including Pastor Kibuloy? Na kailangan yung magaganyan? 'Di ba? Sige nga, matanong ko lang kayo. By the way guys 'no, may i-she-share lang ako 'no, dun sa mga sobrang disappointed na sa nangyayari ngayon sa gobyerno ni PBBM. Ayan, meron po tayong Voice of the People, June 11 to 12. Pakinggan natin ang hinaing ng ordinaryong mamamayan sa pagsulong sa Araw ng Kalayaan. Sa mga gustong sumali, maganda ng 3 to 5 minutes na ganap, monologue, kanta, sayaw, noise barrage, etc. Pwede mag-isa or may kasama. Ipakilala ang sarili kung taga saan at ang kinabubuhay. Example, ako po ay manggagawa mula sa Negros Oriental. Ipahayag ang inyong pagkadismaya sa pamamalakad ng administrasyon sa ating bansa. No call for violence. No? Mag-i-air out lang tayo guys ng grievances natin. Hindi nyo po kailangan sabihin yung kung ano-ano man. Iparamdam po natin kay PBBM kung ano ang ikinadidismaya natin sa gobyerno na ngayon, 'di ba? Sa administrasyon niya. Ayan. Ambangan ang link ng comment section sa Vox Populi Vox Day Live para makapasok sa StreamYard. Magsisimula ang live ng alas 9 ng gabi. So that will be tomorrow. Okay, June 11, 2024 hanggang maubos ang mga nais magsalita. Doon po sa mga gustong mag-participate. Ngayon. Ngayon, punta tayo dito kay Madam Maharlika. Anyway, grabe mga kababayan, ang martial law na nga ito, hindi na ito silent martial law. Kasi harap-harapan na po ang paglusob ng mga ito. At yung intention daw nila, hanapin si Pastor Kibuloy at I believe yung property administrator, which is itinalaga ni Pangulong Duterte, tinalaga si Pangulong Duterte, ay doon yata sila nag-ask ng permit, ng authority para, lusubin la or what. I'm not sure, wala pa akong nakikita na interview ba si Pangulong Duterte, but ganun pa man, sabi ni Nanay Lita, parang lulusob na nga sa giyera. So, mga kababayan, Nobyembre pa lang, sinabi ko to sa inyo na ito po ang plano ng bangag na administrasyon. Ito ang plano ni Lisa, plano ni Kuting, ni Bangag, para agawin iyang property na yan at gipitin si Pangulong Duterte at si Pastor Kibuloy, si Sara at lahat tayo ng mga Pilipino. November pa lang yun, mga kababayan. Kaya 'di ba nung in-expose ko yun, hindi pa ang administrator noon, hindi pa si Pangulong Duterte. As I think the next few days ay isinalin ang Duterte dahil nga sa ganitong pangyayari o ganitong plano nila na talagang papabagsakin nila or nanakawin nila, tatamnan nila na kung ano mga crime etong Kingdom of Jesus Christ, yung mga members nila, si Pastor Kibuloy. So nakikita nyo naman yan. Ito po ay expose ko noong November. November ko ito, ay nakikita nyo, November ko ito inulat sa inyo. Ano na ngayon? Forward natin to. Ayan yung pangyayari yan. So, yung mga kapulisan na yan, hindi ko I believe, yung iba dyan labag sa loob nila. Pero kailangan nilang sundin ang utos, okay, ng bangag na administration. Ngayon, mga kababayan, titingin na lang ba tayo? Pababayaan nyo na lang ba yung ginagawa nila? O matutuwa kayo kasi hindi kayo member ng KOJC na okay, buti nga sa kanila, ganyan. Kasi kami mga Katoliko ganito kaming mga iglesia ganito. Ako, I don't think, I'm sorry, Madam Maharlika, pero ako, wala na yan sa relihiyon eh. We're talking about
yung mga Pilipinong inosente na nahaharas dahil sa ginagawa ng mga yan. Imagine niyo, no? Pumatay ba ng tao itong si Pastor Kibuloy para kailangan ganituhin ng PNP dahil lang isi-serve yung kanyang warrant of arrest? Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan ng search warrant pag siniserve ang warrant of arrest. No, na-explain na yan ni Attorney Libayan, na-explain na yan. So, yung mga ganung bagay, hindi na yan para kailangan mo mag-search, mag-issue ng search warrant. Pag magsiserve ng warrant of arrest, talagang titingnan yung tao dyan. Pero yung halughugin mo, 'di ba? Halughugin mo yung bahay o yung pinakamalaking lugar. Tapos may ganitong klase at itsura ng mga pulis. So parang ang lumalabas tuloy, kailangan ba ganito karami ang magsiserve ng warrant of arrest para lang arestuhin yung 6 na tao? 'Di ba? Kailangan ba talaga ganito? 2 batalyon? Tingnan niyo kung anong nangyayari ngayon sa gobyerno natin, sa administrasyon ni PBBM. May kumpas ba rito si PBBM? I don't know. Pero ikinatutuwa pa ng iba. Ang hindi nila alam, kung sa inyo i-apply itong ginagawa kay Pastor Kibuloy at saka sa mga member ng KOJC, hindi ko alam kung anong takot magkakaroon kayo. Makatao pa ba yung ganito? Huhuli lang ng 5 tao or 6 na tao, kailangan mo magpadala na para akala mo lulusob sa gera yung mga kapulisan natin. Imaginein mo kung gaano kalaking resources ng gobyerno ang ginagamit para lang hulihin yung 6 na katao. 'Di ba? Tamang hanapin niyo si Pastor Kibuloy dahil meron siyang warrant of arrest. Pero hindi ko na makita yung point kung bakit nyo kailangan gawin yung ganito. Sugurin ng ganyang karami. Tsaka common sense lang, no? Alam na nila ang galawan. Do you really think nandiyan pa si Pastor Kibuloy? Sa mga lugar na alam nyo na pag-aari niya? A simple application of common sense. Obviously, alam niya kahit yung mga abogado niya, kung sino pa man, sasabihan na siya. Kung magtatago ka, huwag ka dito magtago dahil sure yan, dito ka hahanapin. Diba? And this is not the first time. Diba? Ini-issue na nga yung nung binaba yung kanyang warrant of arrest. Nagpunta na rin sila dyan. Wala naman silang nakita. Tapos ngayon ganyan. Imagine niyo gaano karaming tao ang nasaktan dahil lang dyan sa gusto nilang gawin. Kami mga Muslim, ganito kami. Buti nga yan. Hindi niyo sila dapat tinitignan na as kompetensya. Sila ay Pilipino. Ano tingnan mo? Oh, pagkadami-dami niyan. Ano yan? Gera, di ba? Gusto nilang makipagbang-bang-bang doon sa China? Sa South China Sea? Eh bakit hindi yan pumunta doon? Bakit nandiyan dyan sa KOJC? Isang tao lang ang hinahanap nila. Bakit ganyan? At yung intimidation na ginagawa nila sa grupo. Yes, Jem, Aris, nakakaiyak at nakakagalit ang bangag na administration.
Oh. Sa Prayer Mountain nila yan, sa Davao. Isang tao lang hahanapin mo, ang kalaban mo pang Ukraine na? Sino ang nag-utos niyan? Sino ang nasa likod niyan? So mali ba yung ating expose, yung ating puting ahas? Noong November na sinasabi sa Miss Maharlika, sabihin mo sa taong bayan na ika-cancel nila ang prangkisa ng KOJC. Nangyari. Pinakontempt yung dalawa, si Lorraine at saka si Eric. Tinanggalan nga ng prangkisa. Ayan na, yung mga Facebook, sunod-sunod, mga YouTube, pinag-take down. Ito guys, matanong ko ha. Ang ano ba, ang KOJC ba? As a religion, may ginagawa bang illegal tong mga to? Like as an institution themselves, as a group, no, as a religion. Para ganituhin nila. Alam mo, nasa constitution natin yan, guys. Na kahit man meron separation of church, nirerespeto ng ating Estado, no? Yung pagtatayo ng ng relihiyon. Ito ba, mukha ba? Mukha bang nire-respeto ang KOJC dito? Kung totoo man na may pagkakamali itong mga taong sinasabi nila at kinasuhan, does that make the entire KOJC doing the same thing? Hindi na, alam niyo yung pag-atake kay Pastor Kibuloy is pag-atake na sa buong KOJC. Sa nangyayari ngayon. Pag-atake na sa KOJC as a whole. Hindi na lang kay Pastor Kibuloy. Kaya ang tanong ko sa inyo, tama pa ba itong nakikita natin? Kayo ba, kung kayo tatanungin ko, naniniwala pa ba kayo na si Pastor Kibuloy nasa Davao City pa? O nasa Davao region? Sa laki ng property niyan, do you really think hanggang Davao lang ang kaya niya na-establish? Magkaroon ng assets? Magkaroon ng property? Sa dami ng kaibigan niyan, sa tingin nyo, hanggang dyan lang yan sa lugar na yan? Hindi naiisip ng administrasyon ni PBBM. Ngayon na nakikita natin itong lahat. Kahit gaano pa karaming ayudang ipamudmud nyo dyan sa Davao region o sa Mindanao, kung kay Pastor Kibuloy, kaya nyong gawin yan. Paano na lang? Excuse me. Sa ibang influential people dyan sa Mindanao area. Ginagawa nyo na nga sa gobernador ng di ba? Imagine the bullshits na nakikita natin ngayon sa administrasyon ni PBBM. Tandaan nyo, ang DILG is alter ego under yan ng executive branch. Si Secretary Abalos is isang alter ego ni PBBM. So kung ano ang ginagawa ng DILG, kung ano ang ginagawa ng mga yan, diba? Hindi maaalis sa isip natin na merong kumpas ng Malacanang. So para tuloy lumalabas, pag kinalaban mo ang gobyerno, pag kinall out mo sila, kung anong ginagawa nila kay Pastor Kibuloy at sa mga taga-KOJC, masisiyo nilang gawin sa isang individual na gaya natin. Diba? Samantala nung panahon ng eleksyon, isa ang KOJC at si Pastor Kibuloy na sumuporta kay PBBM. So pag hindi mo na nagustuhan yung ginagawa niya, makakaranas ka ng Marcos era.
Gaya ng ginagawa nila ngayon kay Pastor Kibuloy. Matanong ko nga kayo, kay Bantag ba ginawa nila yung ganyan? Knowing that si Bantag, no, pinapalabas na mastermind ng pagkamatay ni Percy Lapid. Pero hindi naranas yan hindi yan naranasan ni Bantag. So bakit ganyan ang ginagawa kay Pastor Kibuloy? Hinalughog ba si Bantag ng batalyon? Sa tingin nyo, DOJ walang idea kung nasaan si Bantag? I'm very sure they know. Pumunta kayo sa Benguet. Baka doon makita nyo siya. Diba? Doon lang yan magtatago eh. Isang tao lang yun Ayun, mastermind. May namatay na tao. Pero itong si Pastor Kibuloy, anong kinaso rito? Sexual abuse, child abuse, human trafficking. Nakapatay ba? Nakapatay ba ng tao? Hindi, di ba? Pero kung turingin si Pastor Kibuloy, akala mo pumatay ng nagmassacre ng isang buong pamilya. Kung kayang gawin niya kay Pastor Kibuloy na isang napaka-influential na tao, mas lalong kayang gawin ng kung sino man sa maliliit na taong gaya natin. Tapos ikatutuwa niyo yan. Diba? Gusto niyong pagkaperahan yung paghihirap ng ibang inosenteng tao. Ngayon ang sinabi ko, hindi na ito laban between the state and Pastor Kibuloy. Lumalabas na rito pati yung buong KOJC. Nadadamay na sa mga ginagawa. Hindi na ito makatao eh. Hindi na hustisya ang gustong ibigay doon sa biktima ni Pastor Kibuloy. O ngayon, yung mga taga-KOJC, sisigaw na rin ng hustisya yan. Ilang milyon yan. Dapat ba tayong matakot? O dapat tayo nag-uumpisan mag-isip sa nakikita natin ginagawa sa KOJC? Ng mga inayupak na to. Anong ibig sabihin nito mga palangga? Dun sa expose natin na galing ito mismo sa loob sa hanay ng mga bangag. Pero itong mga nagbibigay sa atin ng information, they are concerned kasi against sila sa ginagawa ng pamilyang Mandorobo, Adictos Benedictos. You know? So, manghuhula ba ako para malaman ko yung plano nila? So, meron tayong internal, meron tayong informant doon sa loob na pinapasabi sa inyo. Imagine mo, namigay pa ng pagkain yung mga taga-KOJC. Na ito yung gagawin nila. Kainin nyo yan, hindi naman kayo lalasunin ng mga yan, Diyos ko. Whether, ito usapin hindi ng KOJC, ito yung usapin hindi kay Pastor Kibuloy. Ito ay usapin ng panggigipit sa bawat Pilipino. Kasi ako, hindi man ako member ng KOJC, ginigipit ako. Si Macanas, hindi man member ng KOJC, ginigipit ako. Si Atty. Glenchong, lahat kayo, yung mga may isugrali, kayo ba ay member ng KOJC? Kayo ba yung mga volunteers na pumunta sa Davao, sa Bulacan na, hinarang din nila. You know what I mean, mga palangga? So, bakit pati si Pacquiao di kakampi? Sabi ni Miss Gacha. Vested interest. I don't know kung ano yung sinasabi niya palangga. Sabi ni Emily Solidaga, martial law na madam, kadugay ana. Oy, so,
I just feel bad, no? Hindi ko alam kung dapat ako mainis o dapat kong sisihin si Senator Amy Marcos dito. Kasi for the longest time, nananahimik ang mga taga Davao City. Nananahimik ang mga taga Mindanao. Pero simulang ginamit ng mga Marcos sa mga Duterte, wala eh. Nagkanda leche-leche ang buhay ng mga taga Mindanao, ng mga taga Davao City, ng mga Duterte. They're doing just fine in Davao City. Gaya nga ng paulit-ulit kong sinabi sa inyo. I was born and raised here in Manila, but I opted to purchase a property down south. Because of the reputation ng mga leaders doon, which are the Dutertes. Pag dumating ka doon, tanungin mo, magtanong-tanong ka kahit kanino. Wala kang maririnig na hindi maganda about sa mga Duterte. Hindi lang nila mahal ang mga Duterte, ginagalang nila ang mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ng mga tao doon na mahal at nire-respeto rin sila ng mga Duterte. Ngayon na minumulat ng mga Duterte ang mga mata natin kung ano-ano mga paninirang ginagawa nyo. Diba? Kung ano-ano mga katangahan ang pinapalaan nyo dyan sa social media. Ngayon kung nakikita nyo may kaso, may kakaso kayo, magkaso kayo. Magsampa kayo ng mga kaso nyo. May problema kayo kay VP Sara? Corruption? File kayo sa ombudsman. Diba? Dinidikdik nyo siya doon sa 125 million na ni-request niya sa OP, sa Office of the President. Tandaan nyo. Ni-request niya lang yon, ni-release yon ni PBBM. Pinarelease niya yung pondo na yon through DBM. Paulit-ulit yung nakakalimutan yun. At hindi lang naman yun hiningi eh. Merong proposal na binigay kay BBM. Nag-agree siya doon, kaya niya ni-release yun. Kaya hindi lang si VP Sara ang merong responsibilidad sa pera na yan. Pati yung tao na nagbigay sa kanya. Diba? Ito ba yung sinasabi niyong bagong Pilipinas? Sa totoo lang, wala akong matandaan ng panahon ni Pinoy o kaya ni PRRD. Na maghahain ka lang ng search warrant, ganito kalaking batalyon na ipapadala mo. Tapos yung iba, tuwan-tuwa pa. Huwag nyo ikatuwa yung isang bagay na pwede rin gawin sa inyo. Dapat nga nag-iisip kayo eh.